Tahimik pero matapang ang kampanya ni Cole Swider sa NBA Summer League. Sa taas niyang 6'9", natural na advantage agad ito para sa isang shooter. Sa 4 na laro bago ang huling laban kontra Pelicans, nag-average siya ng 20 points at 6 rebounds per game at gamit ang kanyang taas at shooting touch, nagawa niyang mag-spacing sa court na bihira sa mga ganitong build ng player. Hindi siya ball dominant kaya swak na swak ang laro niya sa tabi ni LeBron James at Luka Doncic, dalawang playmaker na kayang maghanap ng bukas na shooter tulad ni Swider. Dagdag pa dyan, sa kanilang pinakahuling panalo laban sa New Orleans Pelicans, si Swider ang nanguna sa scoring ng Lakers matapos magtala ng 21 points. Ipinakita niya rito na kahit pa tumindi ang depensa ng kalaban, kaya pa rin niyang mag-contribute ng tahimik pero epektibo. Gayunpaman, may mga limitasyon pa rin si Swider. Hindi siya kilala bilang elite defender at minsan ay nahuhuli sa lateral quickness pagdating sa perimeter defense. May mga pagkakataong nagiging liability siya kapag puro athletic wings ang kalaban. Pero sa kabila nito, ang kanyang taas, shooting at court awareness ay sapat na dahilan para ikonsidera siya ng Lakers. Sa dulo, malinaw, hindi man perpekto ang laro ni Swider pero ang kanyang skillset ay bagay na bagay sa pangangailangan ng koponan. Kaya ang tanong kung dapat ba siyang bigyan ng roster spot, ang sagot, oo, at baka mas kailangan pa siya ng Lakers kaysa sa inaakala ng iba. Samantala mga idol, kumpirmado na, nagkasundo na si Cole Anthony at ang Memphis Grizzlies sa isang contract buyout at inaasahang pipirma ito sa Milwaukee Bucks matapos niyang maklear ang waivers. Matatandaang si Cole Anthony ay nakuha ng Memphis mula sa Orlando Magic sa isang trade ngunit hindi siya nagtagal doon. Sa halip na manatili sa isang rebuilding team, pinili niyang sumama sa isang contender, ang Milwaukee Bucks. At kung pag-uusapan ng fit, perfect landing spot ito para kay Anthony. Ngayong na-wave na si Damian Lillard, nangangailangan ng Bucks ng isang dynamic point guard na kayang magdala ng bola, gumawa ng puntos at magbigay ng enerhiya sa second unit. Si Cole ay kilala sa kanyang explosiveness, shot creation at agresibong style of play, bagay na tiyak na makakatulong sa playoff push ng Milwaukee. Pero mas interesting ang domino effect ng move na ito. Ngayong may Cole Anthony na ang Bucks, malinaw na hindi na nila itutuloy ang paghahabol kay Chris Paul. Ibig sabihin, mas lalong tumitibay ang posibilidad na sa Los Angeles Lakers na talaga mapunta si CP3. Parehong Milwaukee at Lakers ang naunang nagpapakita ng matinding interes sa serbisyo ng veterano, pero dahil may bagong guard na ang Bucks, ang Lakers na lang ang natitirang ideal landing spot para kay Paul, lalo pat malapit ito sa kanyang pamilya. Kapag napunta si CP3 sa Lakers, magiging napakalaking tulong ito sa core ni LeBron James, Luka Doncic at DeAndre Ayton. Ang leadership, veteran IQ at playmaking ni Chris Paul ang eksaktong kailangan ng Lakers sa mga crunch time moments, isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit sinong baguhang guard. Samantala, ayon sa ulat mula sa Dallas Hoops Journal, 4 na NBA teams na umano ang direktang nakipag-ugnayan kay Rich Paul ng Clutch Sports upang ipahayag ang kanilang interes na i-trade para kay LeBron James ng Los Angeles Lakers. Bagamat pinili ni LeBron na i-pick up ang kanyang player option para sa 2025-26 season, ito ang unang beses sa kanyang makasaysayang career na papasok siya sa final year ng kontrata. Ibig sabihin, posibleng ito na ang huling taon niya bilang Laker, maliban na lang kung may panibagong kontrata o trade na maganap. Ayon kay Rich Paul, gusto ni LeBron na makipag-compete para sa championship. Naiintindihan niya na ang Lakers ay nagbo-build para sa kinabukasan, pero gusto pa rin niyang masulit ang natitira niyang mga season. Dagdag pa niya, suportado raw ng Lakers ang anumang desisyon na mas makakabuti para sa veteran forward. Naiulat din ng ESPN insiders na sina Brian Windhorst at Ramona Shelburne na muling pinag-isipan ng Golden State Warriors ang ideya ng pag-trade para kay LeBron. Matatandaan na sinubukan na rin ito ng Warriors noong 2023-24 season. May no-trade clause si LeBron kaya siya pa rin ang may huling salita kung saan siya mapupunta kung sakaling itulak ng Lakers ang trade. Ngunit para sa marami, tila malabo ang paglipat ni LeBron lalo't kasama na niya sa Lakers ang kanyang anak na si Bronny James. Samantala, kasabay nito ay ang presensya ni Luka Doncic, ang bagong mukha ng franchise. Si Doncic ay maaaring i-extend ng Lakers simula August 2 at malinaw na siya ang long-term investment ng team. Pero sa huli, malinaw ang mensahe. Kung hindi kayang palibutan ng championship level roster sina LeBron at Luka, maaaring mapilitan si James na mag-evaluate ng ibang opsyon. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba ay hihiling ng trade si LeBron o magtitiwala pa rin siya sa plano ng Lakers?